Ang sabi ng Red Demonic Master, si Jinho ay masyadong mahina, at siya ay naging mahina mula noong siya ay bumalik sa kanyang panahon. Sinabihan ng Red Demonic Master si Jinho na patayin ang mga humahadlang sa kanya at iwanan ang mga humahadlang sa kanya. Sinabi ng Red Demonic Master na ang pagiging makapangyarihan ay magdadahilan sa kanya sa anumang bagay at ipagkakaloob sa kanya ang lahat. At sabi, dapat ay bumalik si Jinho sa halip na kumagat ng alikabok ng ganoon. Ito, sinabihan ng Red Demonic Master si Jinho na bumalik sa kanya noong siya ang Red Demon, ngunit isang boses mula sa katawan ni Jinho ang nagsasabi sa kanya na mawala. Sinabi ng pulang demonyo na walang saysay ang katigasan ng ulo ni Jinho, at naging malapit na sa kanya si Jinho mula nang dumating siya sa lugar na ito. Ang sabi ng pulang demonyo, si Jinho ay babalik sa kanyang anyo kahit gaano pa siya kahirap. Sagot ni Jinho, lalaban siya. Pero sabi ng pulang demonyo ay hindi niya kaya, dahil hindi ito papayagan ng tadhana. Sinabi ni Jinho na sisirain niya ang tadhana at buong lakas niyang magpupumiglas. Ngunit tinanong ng pulang demonyo kung talagang iniisip ni Jinho na hahayaan siyang makuha ang buhay na gusto niya. Sumagot si Jinho na makikita niya ang katapusan ng kanyang pinili, kahit na nangangahulugan ito na muli niyang pagsisihan ito. Biglang naisara ni Jinho ang kanyang kamao, at napangiti si Red Demon nang makita ang kanyang katigasan ng ulo. Sinabi niya na siya pa rin si Jinho, kahit nasa bingit ng kamatayan. Ang Red Demon, habang umaalis, ay sinabihan si Jinho na magpumiglas hanggat gusto niya, at sinabing makikita niya kung ano ang katapusan nito. Samantala, isang boses sa loob ni Jinho ang nagtanong sa kanya kung gaano katagal siya hihiga ng ganoon, at sinabihan siyang huwag maging iyakin na may kalmo sa kanyang ulo. Kasabay nito, nang sinasakal ni Mibol si Chang, bumangon si Jinho at itinapon ni Mibol si Chang pagkatapos makita si Jinho, biglang, sinuntok ni Jinho si Mi, at natigilan si Dage sa takot dahil siya mismo ang bumaril kay Jinho. Tinanong ni Jinho si Chang kung ayos lang siya, ngunit umiiyak si Chang, kaya sinabihan siya ni Jinho na huwag magsalita, dahil alam na niya ang lahat. Iniisip ni Dage na si Jinho ay isang halimaw dahil natamo niya ang bala sa ganoong kalayuan. Kaya't sinabihan niya si Skewer na huwag maghintay ng ilang sandali at mag-shoot. Handa nang bumaril si Skewer, ngunit sinabihan ni Jinho si Dage na maghintay dahil babalik siya sa isang sandali, at sa isang putok, nawala siya, kasama sina Chang at Cho. Si Jinho ay dinala sa loob ng kuweba kasama nila, at natutuwa na ang kanilang mga sugat ay hindi nakamamatay. Pagkatapos noon, pinunit ni Jinho ang kanyang kamiseta para itali ang kanyang sugatang mata, at sinabing, ngayon ay sisimulan na niya ang pangangaso. Sa kabilang banda, tinitingnan ni Dage kung okay lang si Mibol, ngunit napansin niyang na-knockout siya. Samantala, nagtatanong si Skewer kung okay lang ang amo. Sagot ni Dage, ayos lang siya, pero mukhang natalo sila. Sinabi ni Dage na ang kakayahan ni Jinho ay malayo sa mga chart, at siya ay hindi katulad ng mga masters na kanilang nakaharap noon. Tinanong ni Skewer kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, ngunit tinanong ni Dage kung anong klaseng hanggal na tanong ito, at sinabing, tatakbo sila. Agad silang tumakbo upang iligtas ang kanilang mga buhay, at karga-karga ni Dage si Mibol sa kanyang likod. Biglang nagtanong si Skewer kung ang boss ay isang marshal, na sinagot ni Dage na hindi dapat mag-alala si Skewer tungkol dito, dahil natutunan niya ang ilan sa mga ito mula sa isang taong kilala niya noong siya ay bata pa. Nang tanungin ni Skewer kung bakit hanggang ngayon ay hindi sinabi ni Dage sa kanila. Sumagot si Dage na ito ay isang bagay na mas gugustuhin niyang huwag sabihin, at sinabing dapat nilang palaging itago ang kanilang alas hanggang sa huli. Habang tumatakbo, nagtanong si Skewer kung hindi rin alam ni Luffing ang tungkol dito. Sinabi ni Dage na alam nila kung gaano niya kinasusuklaman ang mga marshals. Humingi ng paumanhin si Skewer kay Dage at sinabing hindi ito mangyayari kung hindi niya siya hahadlangan, ngunit sinabi ni Dage kung pinag-uusapan ni Skewer kung paano niya hindi kayang hilahin ang gatilyo ng mag-isa, dapat siyang huminto. Sinabi ni Dage na sinabi niya sa kanya na hindi ito isang kapintasan, ito ay isang talento. At sabi ni Marshals ay masigasig sa pagdama ng pagpatay. Layunin kaya sa kaso ng Skewers, hindi siya maaaring bumaril sa kanyang sariling kalooban, ngunit hindi rin siya naglalabas ng anumang layuning pumatay. Sinabi ni Dage na ang dahilan kung bakit perpekto ang Skewer kapag nakikipaglaban sa Marshals,
at sinabing ang Mabel's analgesia ay isa ring talento sa katulad na kahulugan. Sinabi ni Dage na kailangan lang mag-shoot ni Skewer sa tuwing bibigyan niya siya ng signal, gaya ng dati, at makukuha nila ang marshal na iyon sa susunod. Sumasang-ayon si Skewer, ngunit biglang napansin ni Dage ang layunin ng pumatay kay Jinho, at tinanong siya ni Skewer kung ano ang mali. Sinabi ni Dage na hindi man lang sinusubukan ng halimaw na itago ang kanyang puot, at nang tanungin ni Skewer kung darating ang lalaking iyon, sabi ni Dage, sa ganitong bilis, makakatagpo nila siya anumang segundo. Kaya sabi niya bibili siya ng oras. Sinabihan ni Dage si Skewer na umalis dahil hindi nila kayang labanan ang bagay na iyon at sila ay mapapawi. Sinabi ni Dage na si Skewer ay hindi makakabili ng oras, at si Mabel ay walang malay, kaya ang tamang hakbang ay bumili siya ng ilang oras upang makaalis doon si Skewer. Sinabi ni Dage kay Skewer na huwag siyang ulitin. Alam ni Skewer na ito ang tamang desisyon. Kaya sinabihan ni Skewer si Dage na manatiling ligtas at tumakbo. Ibinaba ni Dage si Mabel, at biglang nakita niyang nandoon si Jinho. Si Dage habang humihingi ng tawad, inilabas niya ang mga espada ni Jinho at tinanong kung nandito siya para sa mga espada na hindi niya sinasadyang kinuha. Sinabi ni Dage na nangyayari ito minsan, at nagtanong kung ibabalik niya ang mga espada at kung pakakawalan sila ni Jinho. Hindi pinapansin ni Jinho si Dage at tinanong kung bakit hindi niya ito pinapansin kapag sinasabi niyang ibabalik niya ang mga espada. Ngunit lumakad si Jinho patungo kay Mabel. Tinanong ni Dage kung saan siya pupunta, at natatakot na isipin kung sasaktan niya si Mabel. Biglang sinipal ni Jinho si Mabel ng great force, at kinilabutan si Dage dahil mukhang ibang klaseng lalaki ang batang ito. Samantala, sinabi ni Jinho kay Dage na ang isa ay down, kaya siya ang susunod. Sinubukan ni Jinho na suntukin ang edad, ngunit naiwasan niya ito, at nagulat si Jinho na muli niyang naiwasan ang kanyang pag-atake. Sinabi ni Dage na ito ay mapanganib, ngunit sinabi ni Jinho na ang mga galaw na iyon ay hindi pamilyar, at nagtanong kung saan natutunan ni Dage ang mga ito. Sinabi ni Dage na tila wala siyang pagpipilian kundi ang lumaban at natutunan niya ang mga galaw na ito mula sa isang kung fu class. Samantala, hindi pa umaalis si Skewer, at pinupuntirya niya si Jinho, sa pag-aakalang hindi niya kayang iwan ang amo at si Mabel ng ganito, ngunit iniisip niya kung kaya niya talagang hilahin ang gatilyo nang walang utos ng amo. Naalala ni Skewer na iniligtas ni Dage ang kanyang buhay sa nakaraan, at kung hindi niya ito nailigtas sa araw na iyon, sila ni Mabel ay pinahirapan hanggang mamatay ng isa pang yang. Sa tingin ni Skewer, ang nagturo sa kanya ng isang traumatized na sniper ng bagong paraan, ay si Dage din. Kaya sa tingin niya ay oras na niya para iligtas si Dage, habang iniisip ni Skewer na kaya niyang patayin ang lalaking iyon, naramdaman ni Jinho ang kanyang killer instinct at naiwasan niya ang bala. Tinawag ni Dage na tulala si Skewer at napansin niyang nawala na si Jinho doon. Sa kabilang banda, masaya si Skewer na nalampasan niya ang kanyang trauma at siya mismo ang nagbunot ng gatilyo. Iniisip ni Skewer na hindi na niya hahadlangan pa si Dage, at sinubukang hanapin si Jinho, ngunit usok lang ang nakikita niya, habang iniisip ni Skewer na babarilan niyang muli ang lalaking iyon. Nakatayo sa likod niya si Jinho na may hawak na espada. Maya-maya, nang pumunta si Jinho sa kinaroroonan ni Dage, si Dage ay nagsimulang tumawa sa gulat nang makita ang espada ni Jinho na puno ng dugo, dahil naiintindihan niyang patay na si Skewer. Sinabi ni Jinho na ito rin ang nagagawa. At galit na sinabi ni Dage na dapat nilang makita ang katapusan nito. Ngayon, pabalik sa Korea, humanga ang mga bata sa orphanage dahil ginawa silang malalaking snowman ni Sian. Sinabi ni Sian na sinabi niya sa kanila, magiging cool ito, at pinupuri siya ng mga bata sa pagiging cool niya, kaya namula siya. Biglang sinabi ni Park sa mga bata na pumasok dahil handa na ang hapunan, at sinabing nilalamig na sila. Sinabihan ni Park si Sian na pumasok din, dahil siguradong pagod na siya sa pakikipagsabayan sa mga bata. Sumagot si Sian ng okay, ngunit bago pumasok, tiningnan niya ang snowman na may kaaya-ayang ngiti, dahil ginawa niya itong kamukha ni Jinho, at tinawag itong dummy. Sa kabilang banda, sinimulan ni Dage ang pagbaril kay Jinho, ngunit si Jinho ay gumagalaw patungo sa kanya habang umiiwas sa mga bala. Napagtanto ni Dage na hinuhulaan ng halimaw na ito ang mga trajectory at iniiwasan ang mga bala na parang wala lang. Alam ni Dage na kailangan niya itong labanan sa malapitan sa huli.
Kaya naglabas siya ng punyal para saksakin siya, ngunit nakalapit na si Jinho sa kanya at pinutol ang kanyang punyal. Nagulat si Dage at agad na tumalon pabalik, sa pag-aakalang ang kanyang kai ay walang kapantay para kay Jinho. Iniisip ni Dage na ang tanging paraan para saktan niya ang halimaw na ito ay gamit ang isang baril, at habang napagtanto niyang kaya niyang makipagsabayan sa kanyang bilis, sa palagay niya ay kailangan lang niyang makahanap ng pagkakataong maglagay ng bala sa kanyang ulo. Si Dage, habang umiiwas sa mga saksak, ay biglang binaril si Jinho, ngunit nailagan ito ni Jinho, at nabigla si Dage nang makitang nakangiti si Jinho. Iniisip ni Dage na galit ang taong ito, ngunit mukhang natutuwa siya sa sitwasyon, at napagtanto niya na mas malaking freak si Jinho kaysa. Naisip niya, biglang, sinubukan ni Jinho na saksakin si Edad, ngunit may nahulog na bomba mula sa jacket ni Dash, at nagulat si Jinho. Agad na tinutukan ni Dage ng baril ang kanyang ulo at pinaputukan, habang sinasabi sa kanya na huwag mag-alala, dahil ang pin ay buo. Gayunpaman, agad na yumuko si Jinho upang iwasan ang bala, at habang sinusubukang sipin siya ni Dage, lumayo si Jinho. Sinabi ni Dage na malapit ito, at tinitingnan ang mga panloob na bulsa ng kanyang jacket. Sinabi niya na gusto niya ito, dahil mayroon itong mga bomba at ilang gamot sa loob nito. Sumang-ayon si Dage na hindi siya tugma para kay Jinho, ngunit sinabi niya na ang lahat ng bagay ay isinasaalang-alang, hindi siya bababa ng walang anumang gasgas sa kanya. Tinurok ni Dage ang sarili ng isang gamot na nagpapataas ng kanyang lakas, at sa mga instant na pagdalaw niya, pinaputok niya si Jinho mula sa lahat ng direksyon. Habang ang mga bala ay malapit ng tamaan kay Jinho, sa tingin niya ay alam niyang mas mahina siya kaysa noon, ngunit nakakalungkot, dahil kailangan niyang ibigay ang kanyang makakaya laban sa isang tao ngayong linggo, naisip ni Jinho na dapat niyang sanayin ang kanyang sarili pagbalik niya sa Korea, at sa mga instant na pagdalaw, pinuputol niya ang lahat ng bala. Samantala, Shin si Daiji at agad na inaatake ni Jinho ang Edad na may maraming saksak. Ayaw pa ring tanggapin ni Dage ang kanyang pagkatalo, kaya tinanong ni Jinho kung bakit sinusubukan pa rin niya matapos na masugatan. Sinabi ni Jinho na ang tanging disenteng bahagi ng Dage ay martial arts, ang kanyang footwork, at ang natitira ay isang gulo. Kaya't tinanong niya kung saan niya ito natutunan kay Dage sa nanginginig na boses. Tinanong kung ilang beses niya kailangang sabihin na natutunan niya ito sa malapit na klase ng kung fu, at sinubukang suntukin si Jinho, ngunit pinutol ni Jinho ang kanyang braso. Sinabi ni Jinho na tapos na siya dito, at tinanong kung ano ang ginawa niya upang makakuha ng ganoong sama ng loob mula sa kanya. Tinanong din niya si Dage kung bakit niya ito inaaway ng husto. Si Dage ay dumudugo ng husto, kaya sinabi ni Jinho na siya ay isang ganap na pagkawasak at siya ay papatayin ng biglaan. Si Dage, na natatawa, ay nagsabing nakaligtas sila sa pamamagitan ng pagpunit sa anumang bagay na humadlang sa kanila, dahil ito lamang ang paraan ng pamumuhay na pinapayagan sa kanila. Sinabi ni Dage na hindi siya natatakot na mamatay dahil nasira siya sa loob nitong buong panahon. Iniisip ni Jinho na mahirap kung paano hindi nawawalan ng gana ang lalaking ito na lumaban, kahit naputulin ang kanyang braso, at iniisip na ito ay maaaring epekto ng gamot na ginamit niya. Sinabi ni Jinho na anuman ang sinasabi niya ay wala sa kanyang negosyo, at wala siyang balak pumatay ng tao dito. Ngunit galit na nagtanong si Dage kung paano niya masasabi na pagkatapos na patayin ang kanyang mga kapatid, sumagot si Jinho, hindi niya sila pinatay. Ngunit tinanong ni Dage kung ano ang ibig niyang sabihin, na sinagot ni Jinho na sapat na sakit ang naidulot niya sa kanila kaya pinagsisisihan nila ang katotohanang sinaktan nila ang mga tao sa paligid niya at sila ay buhay pa. Nagulat si Dage, at bigla siyang natamba at sinabing dapat sinabi niya muna iyon kaya napagtanto ni Jinho kung bakit nahumaling si Dage sa pakikipaglaban sa kanya.